Marami pa silang kinikwento noon, pero di naman ako naniniwala. Sa kabilang lote ng bahay namin ay may bakanting lote na puro sagingan. Sa kabila naman ay ang aming kapitbahay. Sabi-sabi sa amin doon, may lahing aswang daw ang tiyahin ng kapitbahay namin. Medyo kulay gray ang balat, gulo-gulo ang buhok, at malalim ang mga mata. In all sense, nakakatakot siya. Pero mas natakot ako nung isang araw ay nakasalubong ko ang kapitbahay namin na iyon. Binati niya yung pinagbubuntis ko nung ika-5 buwan. Nakatingin siya sa tiyan ko. Hindi ko mawari kung anong ekspresyon niya, pero sabi niya ay, malapit ka ng mga anak ah. Puro uwak ang paligid nun, parang biglang tumahimik ang lugar. Ngumiti na lang ako at umiwas sa daan niya. Sa totoo lang, medyo nanginig ako sa takot ng araw na yun. Pero kinakailangan kong maging matapang dahil ayokong magpakita ng takot. Noong ika-7 buwan ng pagbubuntis sa pangalawa ko, may isang gabi na bigla kaming nakarinig ng mga pagkayod sa bubungan ng bahay namin. 9:00 yun ng gabi nang biglang parang dahan-dahan, sinisira ang bubong namin. Kami lang ng anak kong babae sa loob ng bahay. Tinawagan ko ang asawa ko at sinabihan ko umuwi siya ng oras din yun. Kahit alam kong imposible dahil malayo at delikado ang daan dahil sa mapuno at mabangin. Kumuha ko ng itak at asin at pinagsisigawan ko kung ano man ang nasa bubong namin. Nung oras na yon, pinaghalo-halong takot at tapang ang nararamdaman ko. Pero nakahanda akong lumaban kung ano man ang haharapin ko.